Okay, so guys, again, good morning. Okay, no project natin this time is land cover 2995. I'm sure wala pa sa inyo to guys. Di ko sure kung nakikita nyo na. Okay, so para mag-register tayo, click nyo lang to sa mga bago. Nakakita nyo ba guys? Nasusundan nyo? Ano ulit ako guys kung nakikita nyo yung screen ko Kasi ako hindi ko nakikita. Eto, nakikita nyo tong action. Ayan, so itong action na ito guys. Okay, so maraming nagtatanong about dito. Okay, so ano daw ilalagay nila dito? So since meron tayong mga newbies, okay, yung mga kapapasa lang, so kailangan natin ito muna ituro. Yung mga matatagal na, pwede mo nang matulog. Okay, so ganito, minimum hours natin guys. Bakit nakalagay 1? Kasi wala nang mas liliit pa sa 1. Kapag naglagay ka ng 0, wala na yung value guys. Okay, so ibig sabihin yan, kapag nakalagay dito minimum ang oras natin na ilalagay is 1, wala na tayong mas liliit pa dyan. Okay? So, pwede kayo maglagay ng 1. Nakalagay naman sa max dito is 50. Walang nakalagay dyan na 51. Okay? So, ang max daw natin na oras is 50 lang. Okay? Makinig guys 50. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede maglagay ng 51 dito. Okay? So, ang tanong na lang dito, sir, pwede ba ako maglagay ng 5 pero hindi ko maubos? Yung 5 hours. Halimbawa, hindi ako umabot ng 5 hours. Okay lang yon. Okay? Ang purpose lang nito guys is para makapag-register kayo sa project. Okay, kasi pag nag-work kayo guys na hindi kayo nag-register, hindi rin kayo makakapag-pull. Okay, so ganun lang guys Kailangan nyo maglagay kahit anong value na hindi bababa ng 1 at hindi lalampas ng 50. Okay, malinaw dito guys sa pag-register. Okay, so ako lagay lang ako dyan ng 1, click register, nakalagay dito register successfully. Okay, so para makita natin yung task natin, dito tayo. Okay, so paliwanag ko lang ito guys, meron tayong 13K na task na project dito. Okay, so paano natin malalaman kung anong ID yung gagamitin natin? Tingin mabuti. Nakita nyo tong initial task, saan siya nakatapat? Filter ID. Okay, so ganito ako magtingin dati para hindi ko makalimutan. Filter. Kung saan nakatapat guys, walang value ang filter, so ibig sabihin wala tayong trabaho ngayon sa filter. Next, filter submit. Yung mga trinabaho dito napupunta sa submit sa filter. So since walang value ang filter, so wala tayong pakialam dyan sa filter ngayon. So dito tayo guys, so may nakita tayo na 13K. Okay, so meron 13K dito. Okay, so anong nakalagay? Sa filter submit, saan siya nakatapat? Labeler acquire. So ibig sabihin yan, hayaan nyo na yung mga acquire. Okay, ang tinutukoy ko lang dito guys is yung mga ID, kung anong ID yung gagamitin. Okay, so ang gagamitin natin ID is labeler. Okay, so since naka-default kayo role as labeler, ignore nyo na tong mga to nandito sa baba. Okay, dito lang kayo mag-focus sa taas. Okay, kung alin yung may value. Magtatanong kayo, pagka halimbawa hindi nyo na kailangan magtanong kung anong ID gagamitin, pagtingin nyo ng task, halimbawa gusto nyo maging independent, ayaw nyo na magtanong ano kayong ID gagamitin. Tingin na lang kayo dito guys. Kung saan siya nakatapat, okay, labeler ID. Kapag ka mga 3D naman, dito nyo yan makikita ang ID na gagamitin, checker. Okay, so since LC tayo guys, gagamit tayo ng anong ID sa mga bago? Ay, walang sumasagot. Okay, so walang sumasagot. Okay, labeler. Okay, so nag-expect ako may magsasalita. Okay, so labeler ID. Okay na tayo pag regarding sa ID, guys. Okay, so ganito Ganun lang. Ulitin ko, mag-register muna lagi and then tingnan nyo lagi dito kung ano yung ID na gagamitin. Okay, so mamaya, dito natin kukunin yung ID natin, guys. Nakikita nyo itong user profile. Click nyo yung user profile. Anong ulit gagamitin? Labeler ID. Okay? Ayan. So, profile, user profile. Makikita mo dito yung mga ID mo. Okay? So, nandito. Again, labeler ID. Okay? Dito tayo. Lahat ng ito is labeler ID. Okay? So, pagdating dito sa labeler ID, guys, dito nyo makikita sa show password. Siyempre, yung password. Okay? So, click nyo lang yan. Punta kayo sa labeler. Copy-paste nyo lang to guys. Ayan, copy. And then yung password, copy. Okay? Nalinaw ba? Saan nyo yan ipipaste? Siyempre, dito nyo yan ipipaste sa
Ginger. Okay, open nyo yung Ginger, click nyo yung agree, and then i-type nyo dyan or i-paste nyo dito yung mga ID nyo. Halimbawa guys, bago pa lang kayo nag-pull ng first time nyo magkuha ng task or ng tawag dito, mag-open ng Ginger. Usually yung iba sa inyo, binibigyan lang namin ng copy kasi hindi ayaw mag-run. Kapag ka mag-open kayo dito guys at meron ng mga ID, please pakiclick ng X. Paki-delete ng X guys ha. Paki-click ninyo yung X na yan. Bakit? Hindi yan ID nyo. Okay, ID yan nung nagbigay sa inyo ng copy ng kanyang Ginger. So please paki-delete lahat ng mga ID na nakukuha nyo para hindi madama yung task nung may-ari ng, okay, yung may-ari ng nagbigay sa inyo ng Ginger. Okay, kasi pag once nagamit nyo yung ID niya guys, syempre hindi pa kayo marunong. Okay, marami sa inyo hindi pa marunong. So ang mangyayari niyan, yung mga task nyo na mga mali, mapupunta doon sa may-ari ng ID. So lahat ng projects nung may-ari magfe-fail, hindi siya mababayaran. Okay? So wag naman guys ha, wag na maulit tong ganito. Kapag ka binibigyan kayo ng ganito na Ginger, yung file namin from Google Drive, pag nakita niyo yung ganito, mayroon na kayo agad ID na bago pa lang kayo, paki-close niyo na lang or paki-click ng X. Okay? So ulitin ko guys ha. And then dito naman, copy-paste nyo lang to. I-copy nyo dyan sa mga username, ito, password dito. Okay guys, malinaw? Malinaw? Okay, so ganito. Mag-pull tayo, dito muna tayo sa, basic muna tayo guys. Okay, dito muna tayo sa LAN cover, sa stage 1. Okay, so since hindi naman na talaga natin to tawag dito, tututukan itong stage 1, kaya lang dito kasi sa stage 1 and 2 guys, before nyo maunawaan ng stage 3, okay, nga kasi kayo dito guys, pag nakita nyo na, ano to, kaya nga nag-advance ako ng training sana, para malatag sa inyo to ng mabuti. Kasi pagdating sa stage 3, okay, hindi nyo alam to guys kung ano yung gagawin dito. Ano ba tong mga to? Bakit may mga ganyan? Okay, so kailangan natin ilatag kung ano ba ang ibig sabihin ng mga yan. Malinaw ba? So kailangan ko kayo makinig, sa stage 1 muna tayo. Okay, so mahaba pa naman yung oras. Okay, so dalian ko lang to. Okay, so ang gagawin lang naman natin dito guys. Okay, so ang gagawin natin is yung forest. Okay, ang pagkakaiba ng forest, shrubs. Okay, so di ba hindi nyo pa alam tong ganito, di ba? Pero lagi nyo itong nakikita. Okay, so dito sa task natin guys, ililabel natin o ma-mark natin yung mga category ng forest. Okay, so alam nyo naman ng forest guys, di ba? So meron tayong mga pictures yata dito ng forest. Sige, dito mamaya hanapin na lang natin. Okay, so daanan ko muna guys ha. Forest tsaka shrub. Ang forest guys, mas mataas yan, okay, compare sa mga shrubs. Okay, ang shrubs naman is mababa. Ang shrubs naman, hindi yan din sila grass. Okay, mas mababa lang sila ng mga puno. Okay guys? Okay, so titignan natin mamaya sa pictures kung alin yung pinagkaiba nila. Okay, so ayun lang naman yun guys. Tsaka water. Ito yung sa LAN cover 1 guys ha, LCU stage 1. Ito yung mga ginagawa. At tsaka, inaalam natin, minamark natin yung mga water. Okay, ano ba yung mga water? Alam nyo na yan kung anong water guys. Bodies of water, river, lakes, ocean, etc. Okay, mga ponds. Okay, ganyan guys ha, sa dagat, lahat na makita nyo yung tubig. Malinaw ba? Alam nyo na, forest, shrub, ang water madali lang hanapin. Dito kayo medyo magkakalituhan sa forest, tsaka sa shrub. Kasi pagdating sa ano guys, sa actual na mga pictures, nakikita nyo sila aerial view. Okay, so tingnan natin dito guys ha. Tingnan tayo ng sample. Google Maps tayo. Wait lang. Sige, Google Maps na lang. Yo, hindi ko makuha. Dito na lang. Dito, mark tayo ng 4. Ito na pala. Okay, so makikita nyo kasi dito guys, ganito lang. So hindi mo alam kung nasaan ng forest, tsaka saan ng shrub. Okay, so malalaman natin guys, kapag ka forest, parang broccoli type siya guys. Alam nyo yung broccoli guys, yung nakakita na kayo. Ito kasi mga agricultural lands kasi to. Agriculture kasi to guys, yung mga ganito. So pag nakita kayo guys na parang bulak, yung parang cotton type,
Okay? Alam niyo yung cotton or ano? Saan pa ba may makakuha ang forest? Okay, so ganito ang itsura ng forest guys, para mga broccoli. Okay, malinaw? Ayan, so pag nakakita kayo ng ganito guys, mga broccoli guys, ito yung ima-mark natin as forest. Okay, so igaganyan natin yan siya guys, i-drawing natin yan sila as forest. Meron tayong pipindutin doon na category. Okay, so mamaya explain ko din naman sa inyo. Pero ganitong ganito. Okay, so paano naman natin malaman kapag ka shrubs? Mostly ang mga shrubs guys, nasa mga tabing bahay. Ito yung mga maliliit. Excuse me. Ito mga maliliit na to. Okay, mostly sila yung mga shrubs. Yan yung mga shrubs. Okay, yung mga maliliit na nasa gilid-gilid ng bahay. Hindi yan sila, ang puno guys, mas mataas sa bahay. Ang mga shrubs, mas mataas pa kayo sa shrubs. Okay? Ang shrubs nyo hanggang bewang nyo lang yan. Okay, malinaw guys? Pagdating sa pag inalam nyo na kung saan ang forest tsaka shrubs, eto mga grass na to guys ha. Okay, mga grass na to. Pag nakita nyo yan sa actual task natin. Okay, so ganito, mga forest, ayan, forest, eto grass. Okay, ang mga shrubs, nasa mga bahay-bahayan sila. Madalas, eto, hindi pa yan, shrubs. Okay, hindi masyado kita dito yung mga shrubs. Pero mamaya maghahanap tayo ng mga samples ng mga shrubs. Ito, grass na to guys. Yan, mga grass. Yung mga maliliit, yun yung mga shrubs. Okay, so hanap tayo mamaya sa pictures. Malinaw ba? Okay, so land cover stage 1 tayo ha. Okay, so basta lahat ng mga maliliit, okay, fluffy, uneven yung pattern. Okay, mukha siyang grass pero mas mababa ang grass. Ang grass kasi meron ng part na ground. Okay, pagdating sa forest, hanapin mo lang ito, mga obvious branches niya. Ito yung sinasabi natin guys. Yung makikita nyo parang broccoli. Okay, mga kumpul-kumpul. Yan yung mga forest. Okay, alam nyo naman ang itsura ng forest. Pero pagdating kasi sa aerial view, yung mga bago hindi pa nila masyado alam kung saan dito ang forest, saan dito yung grass, saan dito ang shrubs. Okay, so this time, tuturo natin yan guys ha. Okay, so balik tayo stage 1. Okay, so sabi dito, yung sabi na alala nyo, sabi kanina ni Sir, ay hayaan na natin ng stage 1 and 2. Okay, kaya lang, pagdating kasi dito sa stage 1 and 2 guys, kapag hindi nyo alam kung alin doon ang stage 1 and stage 2, mamimix up kayo kung saan ang stage 3. Okay, again guys, ang stage 1, etong forest, shrub, and water. Okay, tandaan nyo to guys ha, sa stage 1 ito. Malinaw ba? Kasi mamaya ituturo ko sa inyo si stage 3. Okay? So, nasa stage 1 tayo para pag nakita nyo to, hayaan ko na to. Pag nakita kayong mali, mga inconsistent, ito, alam ko shrub to. So, dun lang kayo time na magre-repair or papalitan nyo ng category. Okay? Other than that, kapag walang error, hayaan nyo na tong mga category na to. Ina-explain ko lang sa inyo para alam nyo kung alin yung stage 1, stage 2, tsaka stage 3. Okay? Malinaw? Okay, so hindi ako magfo-focus dito guys kung ano yung mga gagawin dito kasi wala tayong gagawin dito masyado. Pag nakita nyo lang to dito sa stage 3 na gagawin natin, stage 1 to. Mali yung water niya, hindi naman to water. Na-mark niya yung ground as water, so di-delete ko. Okay, so ganun lang guys ha. Nakita nyo dito, ay hindi naman to, tawag dito, halimbawa, ito ay hindi naman to forest. Na-mark ng ignore nyo na yung mga paisa-isa. Okay, halimbawa ito forest to, bakit hindi naman nalagyan ng markings? Again guys, ang puno na mag-isa is hindi pa siya considered na forest ha. Pero dito sa markings natin guys, pwede natin siyang i-ignore. Meron kasi tayong mga projects na nililabel natin isa-isa. Okay, pero dito, so since mag-focus lang tayo sa mga big errors, lahat ng mga makita natin dito sa forest na mga minor errors, ignore na natin. Okay, tandaan nyo, stage 1, forest, shrubs, and water. Okay, malinaw ba? Okay, so tingin tayo sa pictures guys. Okay, so sa pictures naman para malaman natin. Okay, so pag nagkaiba ng forest guys, okay, etong mga forest guys, na nakita nyo kanina sa aerial view, okay, sa Google Maps, nasa taas, hindi nyo malalaman kung ano ang pinagkaiba ng height nila kasi nasa taas nga tayo nakatingin. So dito, pag titingnan natin sila sa baba, ito yung mga forest, okay, yung mga matataas. Yung mga shrubs guys, mukha rin silang forest pero maliliit sila. Mga bonsai, parang ganun. Ha? Tapos sa baba, mga vegetation na to, mga grass. Okay?
Malinaw? Ito yung hanapin natin. Pag tingnan nyo lang natin yan sa actual task mamaya, malalaman nyo rin naman yan guys. Okay, ang mga shrubs. Malalaman nyo yan. Kasi ang mga forest makapal. Makapal ang forest. Pag titingnan natin sa actual. Okay, yung mga shrubs kasi hindi naman yan sila dikit-dikit. Mostly kalat-kalat ang mga shrubs. Okay, so lipat tayo. Yung pinagkaiba. Okay, so ganito. Ganito yung sa aerial view. Yung makakapal, forest, yung mga hiwalay-hiwalay, shrubs, ito, yung mga shrubs, yung mga nandito sa baba, mga grass. Ito, shrubs, okay? Kalat-kalat kasi yung mga shrubs. Okay, guys? Kita? Kita nyo? Yung nasa baba talaga, flat na siya, sa flat surface, yan yung mga grass, mga damo. Okay, so, goods guys ha. Gusto ko guys na naunawaan nyo mabuti to ha. Kasi mahirap to guys kapag nakakalito kasi to sa actual kasi tatlong category ay tatlong stages na. Stage 1, stage 2, stage 3. Pero yung stage 1 and stage 2, ignore lang natin yung mga minor errors. Okay, so para maunawaan natin ang stage 3, kailangan nyong alamin kung ano yung stage 1 and stage 2 para hindi nyo na siya ayusin lahat ng makikita nyong category. Okay, mag-focus lang tayo sa stage 3. Lahat na makikita nyong tinuro ko ngayon sa inyo sa stage 1, ignore nyo na lang yung mga minor errors. Okay, so ganun lang guys ha. Ayan, dito makikita nyo yung mas matataas, forest, shrubs, grass. Okay, ganun guys ha, ganun ng category. Ganun din ang makikita nyo kapag dito tayo titingin sa maps. Okay, lahat ng makakapal, forest, yung mga maliliit din malapit sa mga bahay-bahay, shrubs. Okay? Ito mga maliliit, shrubs. Ito, forest, shrubs. Pero marami ding mga ganito mga kumpul-kumpul guys. Okay? Sa baba is grass. Okay? So kapag nilabel natin yan mamaya, mahirap dito mag-label kasi actual na ano to. Doon mas maganda kapag doon tayo mamaya pag nag-pull na ako ng task. Okay? So again, ignore nyo yung mga yan kapag minor errors. Okay? Tingnan natin. Ayan, so madali lang naman to sa case study. Ito, grass na tong may nakatutok na pink. Ayan, so grass. Alam nyo naman ang itsura ng grass. Tingnan nyo na lang mabuti. Ayan, grass, tsaka forest. Okay, ito. Tingnan nyo mabuti. Ayan, ganyan ha. Forest, parang cotton. Ito, mga shrubs na to guys. Yung mga maliliit. Okay, yan, mga maliliit guys. Mga shrubs na yan sila. Ano pa ba? Okay, so hindi na natin ituturo yung iba kasi nga, hindi nyo naman kailangan to. Okay, so gusto ko lang pakita sa inyo yung pinagkaiba ng forest, which is madali lang naman. Okay, so ito may body ng water. Okay, so ito, syempre i-mark nyo yung water, parang pond. Okay, or basta man-made, man-made pa rin naman yan. Okay, so pond yan, part pa rin siya ng water. Okay, may water dyan sa loob. So, label mo lang yan. Okay, and then, proceed ka sa iba. Madali lang dito guys. Kailangan nyo mabilis dito guys ha. Kailangan nyo pala mabilis kayo mag-distinguish ng mga categories dito sa LC. Okay, so ganito. Merong forest dito sa side. Pero, dito sa gilid, may blank. Huwag nyo isama itong part na ito guys ha. Huwag nyo itong isama. Okay, ito wag niyo na to isama. Pag mga maliliit lang na halimbawa may mga makikita kayong daanan dito maliliit, ignore niyo na lang yung mga maliliit. Pero pag ganito kalaki guys, wag niyo isama sa forest ha. Exclude niyo yan. Isama niyo yan sa i-repair kung sakali may makukuha tayo later sa stage 3. Okay? So hindi ko masyado habaan diyan kasi madali lang naman yan para sa inyo. Okay, so dito guys, meron tayong water. Ayan, so nakikita nyo naman, tubig. I-label nyo lang yan as water ha. Okay? Malinaw ba? Kailangan ko ba i-explain sa inyo guys kung ano pinagkaiba ng tubig tsaka lupa? Hindi naman na siguro guys, no? Okay na, mga matatalino naman kayo lahat guys, alam ko. Okay, so dito naman, no need to repair yung mga small errors. What if? Ito yung nangyari. Pero hindi sakto, hindi sakto dito sa guhit, dito sa dulo. Kailangan consider ko ba to siya as a big error? Hindi na kailangan guys, okay? Yung mga ganito, mga minor errors lang yan guys. Yung mga ganito.
Okay, halimbawa ito hindi siya nagsakto masyado. Okay, so mga ganyan, minor error lang yan. So no need na yan siya para tawag dito. No need nyo na yan itawag doon, i-fix. Minor errors lang yung mga ganyan. Okay, so gets nyo guys? Ayan, so madali lang tong task natin. Madali lang to intindihin. Okay, so kailangan lang natin i-distinguish kung saan dito yung forest, saan dito yung shrubs, saan dito yung grass. Saan dito yung water, saan dito yung part na bare land na or lupa na. So ganun guys, ganun kadali ang land cover. Okay, so mamaya magkaka-problema tayo, ituturo ko sa inyo. Hindi naman problema yun actually. Dito tayo magkakaanuhan sa mga topology errors. Pero madali lang to guys, promise. Sabisaduhin nyo yung mga topology na sinesend ko sa inyo palagi ha. Okay, so ganito lang. Ganito yun sila guys, may mga kulay na. Ganito sila pag may mga kulay na. Dito kasi wala pang kulay. Dito may kulay na. Ayan. Okay, so ganyan. Kung may makita man kayo mga maliliit na mga rivers, maliliit na yan, kahit hindi nyo na yan i-label guys ha, as water. Diba? Rivers, tubig. So maliliit naman na siya masyado, isakop nyo na. Walang butas. Okay, malinaw? Eto mga ganito, mga maliliit, pwede nyo na hindi ayusin yan. Malinaw ba guys? Halimbawa, kailangan ko, ang ginagawa ng iba, ipuputulin pa to niya dito hanggang doon. Ganyan, pinuputol pa, kinakat para lagyan ng butas. Kahit hindi na guys. Kahit hindi na ha. Ignore nyo na yung mga minor na mga errors. Halimbawa dito, meron ditong hindi na sakop na part ng forest, ganun. No need na, mga minor na lang, maliliit na lang yan. Okay? Lahat ng mga minor errors, ignore. Ano ba yung mga big errors? Big errors kapag walang markings or napakalaki. Halimbawa, itong water na to, dito lang siya Halimbawa, yung sa water na to, dito siya nagmark ng water sa gilid. Hanggang dito lang yung may kulay niya. Dito wala. Big error pa rin yan. Ang laki ng area ng water na hindi niya na-capture. Okay? Ito mga minor, hindi na to nakikita. Okay? So, no need na yan natin siya lang i-fix. Okay? Gets natin, guys? Kapag ka meron kayong, mamaya guys, tanong, pag after ko i-explain itong land cover stage 1 ha, para sabay-sabay kayo magtanong. Okay, so cases need to repair, don't capture grass as shrubs. Okay, so yun lang naman guys. Halimbawa, alam nyo na grass, tapos may shrubs yung markings niya dito or yung nilabel siya as shrubs. Doon, yun yung time na mag-edit kayo. Big error yun. Halimbawa, ito forest. Nakamark yung forest as shrubs. Palitan nyo din. Okay? Palitan nyo ng kulay. Okay? Malinaw? Malinaw guys? Ganun lang ang stage 1 guys ha. Ganun lang. Halimbawa, ito. Shrubs. Halimbawa, ito. Shrubs. Halimbawa lang ha. Pero ang nag-mark dito is forest. Green. Ito yung forest guys. Itong green. Nakamark to lahat as forest. So, fix natin kasi ang lawak ng area. Okay, ang lawak. Tsaka kitang-kita yung pagkakaiba. So, ang gagawin nyo lang, mag-press kayo ng letter T, i-cut nyo lang tong portion na ito, palitan nyo yung category. Okay, so madali lang mamaya, ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano diskarte. Okay, so ganito. Ayan, ganyan yung mangyayari. So, ito magiging grass, shrubs yung iba. Pero para maging consistent, ito ay magiging shrubs. Shrubs na yan sila. Okay? O, ito pala. Ito, magiging shrub na sila. Sila. Magiging scrubs. Naku na, scrubs naman na. Shrubs. Nabubulol na ako, guys. Tubig. Asan ang tubig ko? Wala akong tubig. Okay, so pagka mayroong mga malalawak na area ng bare lands, guys, kailangan nyo i-exclude, ha? Kailangan nyo i-exclude. So, eto, mga tidal flats. Tingnan natin to kung papasok to sa tree. Sa label ng sa land cover stage 3. Kasi sa stage 1 guys, ito minsan meron tayong mga projects na kailangan natin siyang i-capture, mga tidal flats. Alam niyo yung tidal flats? Okay, yung mga dinadaanan lumalampas lang yung mga tubig dito kapag sobrang overflow or baha. Okay, pag binabaha, umaabot yung tubig diyan, pag hindi hanggang dito lang yung tubig. Okay? Ganyan yung mga tidal flats. Okay, halimbawa dito, may malalawak dito. Halimbawa, high tide sa dagat naman. Makita nyo ang dagat kapag low tide, walang tubig sa portion
Dito sa gilid, lahat ng tubig nandun sa dulo. Yan yung mga tidal flats. Okay, malinaw guys? Tingnan natin mamaya sa stage 3 kung i-capture siya. Pero kung i-explain ko na lang din dito sa inyo, pag nakakita kayo ng ganito, water yan siya guys ha. Okay? Pero kung wala tayong hindi isasama, kapag hindi sinama sa rules ang tidal flats, huwag nyo siyang i-capture as water kasi dried na yun guys eh. Dried, wala kayong makikitang water doon. Again, para hindi kayo malito, okay? Magbe-base tayo palagi sa isi-set na rules. Kapag sinabi, isama ang tidal flats sa water, capture them as water. Okay, halimbawa, sir, snow naman na ito, hindi na ito water. Kapag sinabi sa rules na isasama nyo yung snow as capture as water, isasama nyo siya. Parang ganun lang yun, guys. Kasi minsan meron din tayo mga image dito na snow na napicturan. Okay? Hindi na siya tubig, naging yellow na siya, guys. So magdedepende tayo sa isi-set na rules. Okay? Halimbawa, bago sa inyo yung image, pwede kayong mag-send ng mga screenshots nyo palagi sa mga GC. Okay? Huwag kayong magtanong doon, sir, paano to? Asan? Paano ang alin? Alin dyan? Alin dyan sa tanong? Okay? So, dapat meron din kayong proof na isi-send para maintindihan naman natin kung ano yung isasagot natin doon sa tanong. Okay? Lagi kayong magsisend ng screenshots, ha? Okay, so ganito. Itong mga ducks, guys, mga small ducks, huwag nyo to siyang i-separate. Parang gagandahan nyo pa yung putol nyo dito, parang ganon. Para iwasan lang yung mga ducks. Capture them lahat as water. Okay? Nistorbo ako ng anak ko. Capture them as water. Huwag nyo iwasan yung ducks, ha? Mulusot-lusot sa ilalim ng table ko, eh. Ayan. So, ganun, guys, ha? Capture nyo lahat ng water. Para hindi kayo mahirapan pagandahin pa tong mga itsura ng ducks. Eh, what if ang laki ng ducks na, huwag nyo nang pagandahin. Okay? So, ignore nyo na yung mga ducks. Capture nyo lahat sa edge ng water. Okay? Hindi ko alam kung anong ginagapang niya sa ilalim ng upuan ko. So, ganito mangyayari, ha? Ayan. So, mga ganito, huwag nyo iwasan. Capture nyo. Tidal flats, tingnan ko pa mamaya. Mag-update ako sa rules sa land cover stage 3 kung kailangan natin ito i-capture o hindi. Okay? Kung sa water lang, syempre, kung ito lang yung mga maliliit, ito lang yung may mga water. Pero, alangan ba naman na i-drawing mo pa yan na ganyan-ganyan? Diba? Ang pangit naman kung i-drawing mo yan ganyan. Pero, tingnan natin sa rules. Okay? So, ito, mga tidal flats. Hindi natin alam kung ano yan mamaya. Ito, mga ponds, capture nyo as water. Okay, so ganun lang. Hindi na ako magfo-focus sa water, guys. Lipat tayo. Stage 2. Pero before ako mag-stage 2, meron kayong hindi naunawaan meron bang tanong regarding forest, shrubs, and water? Yung tatlong category na yon. Any question, guys? Yes, newbie? Salas. Sige. Anong tanong? Wala naman? Walang tanong? Madali lang, no? Forest lang naman, shrub, tsaka water. Madali lang yan. So, magkakatalo lang tayo yan, guys, pagdating sa actual, yung image na mismo. Okay? So, madali lang talaga yan siya, guys, i-distinguish kung alin doon yung shrubs. Okay? Madali lang. Kasi nga, yung shrubs, pag tingin nyo medyo mababa, floppy siya konti, guys. Shrubs yun. Mababa siya, eh. Okay? Hindi naman siya dikit sa grounds. Okay? Parang ganun yun, guys, eh. Kausapin nyo lang sarili nyo. Ganun ako dati. Hindi naman siya mataas. Hindi rin naman siya mukhang grass. Diba? Rhyme. Shrubs to. Ganun lang ginagawa ko dati, guys. Ito, masyado nang mababa ito. Okay? Mukhang nakikita ko na yung grounds. Yung mga sikretong pogi ba? Mukhang grass na, nasa grass na to eh. Imposible namang makikita ko pa yung grass. Forest to, makakapal to. Okay? So, ganun lang, guys. Konting kausapin nyo lang yung mga poging self nyo. Okay? So, ganun lang, guys, ha. Kailangan nyo rin kausapin minsan yan. Kasi pagka nagtatanong kasi minsan kayo, guys, kapag sa GC, okay, matagal minsan yung reply. Minsan kausapin nyo rin yung mga pogit, magagandang self nyo. Sasagot yan. Basta alam nyo yung rules. Okay, basta alam nyo yung rules, sasagot at sasagot yan. Okay, so no further questions sa land cover stage 1. Lipat tayo sa stage 2. Angat tayo konti, guys. Okay? Okay na, ha? Angat tayo konti. Okay, so dito naman sa stage 2, guys,
kunin lang natin dito, nature shrub case study pa rin. Okay, so meron pa rin ba? Meron pinagkaiba. So dito pala yung nakuha ko pala guys is ano to, yung mga inconsistent. Halimbawa dito guys, bakit siya naging inconsistent? Ito yung mga considered natin as big error. Mga inconsistent neto guys, nag-shrub ka dito, paras lang naman itsura netong dalawa. Ito dito, itsura niyan tsaka itsura neto, nag-shrub ka. Bakit hindi mo pa sinama etong nandito na portion? Okay, so yan yung mga tinatawag natin na mga inconsistency. Okay, so i-shrub mo na lahat. Yan, huwag mo na pahirapan na putol-putulin pa. Okay, huwag mo i-chop-chop. Ganun lang yun. Ganun yung mga inconsistent dito guys. Halimbawa dito, same lang naman ang itsura, bakit hindi mo pa sinama? Uy, nagra-rhyme tayo ngayon ah. Ayan, so ganyan guys. Edi i-fill mo yan, pindot kayo ng letter E, click ka dito sa area na to, and then space bar. Okay? Ganun lang siya guys. Kagaya nito, meron kayong mga nakulangan dito, i-fill nyo rin ng category. Okay, kasi meron tayong grass category, shrub category. So since shrub at grass ito, sama nyo na. Okay? Huwag nyo na siyang ilib na, oy, dito lang ako magkukulay. Parang ganito, dito lang ako magkukulay ng grass. Di ko nasama to. Bakit? Ganun yung mga inconsistency guys. Dapat isama nyo na yan. Okay? Ito. Mark do yan. Gaya nito dito sa portion na ito, grass. Ito mas mataas daw siya konti sa shrub. Di ko alam kung bakit mas mataas siya. Pero sabi nila shrub din to. So ganito guys, ito yung medyo nakakalito dito guys. May nakakalito dito yung sa portion na ito kung alin yung ilalagay natin. Pag medyo mas makapal siya konti sa grass guys, i-shrub nyo yan. Ha? Pag medyo hindi na siya texture ng grass. Okay, so i-shrub natin to. Okay? Gets nyo guys? Magkaiba sila ng texture ng grass. Gets nyo? Ganun lang yan. Magkaiba sila ng texture ng grass. So, i-shrub natin siya. Okay? Ayan, so iba-ibang karakteristik nila. Bakit dito sa laging nagtututok sa ganito? Bakit dito tayo laging nagtututok? Kasi dito nahihirapan talaga. Okay, dito laging nagkakamali. Sa shrub tsaka forest. Okay, so kailangan nyo alamin, ang forest makapal at dikit-dikit, ang shrub medyo may nakikita kang konting butas-butas dyan. Okay? Pero sabi, pagka neatly arranged yung mga forest guys, mga puno, agriculture naman yon. Okay, so sir, ano ba yung agriculture? So, tingnan natin. Ang agriculture guys, sabihin natin, sir, hindi na to shrubs. Forest na to, pero bakit dikit-dikit or naka-neatly arranged yan? So, pag nakakita kayo ng mga ganyan guys, agricultural lands yan. Ibig sabihin, yung mga puno dyan guys is nakatanim yan, mga buko na yan. Okay, tinanim nila yan isa-isa, sunod-sunod yan. Okay, plantation yan or agricultural. Okay, so hindi yan siya kasama sa forest. Meron tayong category yata na agriculture. Hindi ko sure ha. Hindi rin yan siya shrubs. Pero alam ko meron tayong category na agriculture. Isama natin. Kung wala tayong category na agriculture, wag natin silang i-label. Okay, kasi papasok yan sila sa susunod na mga projects. Okay, so ganun ha. Ayan, so shrubs yung nandun sa dulo, yung may mga butas-butas. Etong makapal-kapal dito sa gilid, mga forest yan. Dikit-dikit kasi, makakapal kasi ang forest guys. Okay, so makakapal ang forest. Okay, eto hindi ko sure kung shrubs talaga to. Wala namang shrubs sa gilid ng dagat or lake or something. Lake ba to or dagat? Walang shrubs sa gilid guys. I'm sure sand ito. Pero hindi ko sure kung bakit pinashrub. Baka wild ito. Hindi natin sure kung nature resort to guys ha. Kasi water kasi. Madala, di ba kung sa tabing dagat wala naman kayo makikita ang shrubs. Di ba? Mga buhangin. Pero hindi ko sure guys ha. Hindi ko sure. Kasi nagbe-base lang ako dito sa nilagay nila. Okay? Kasi meron pang parang dam to. Kung dam to, pwede. Sadyang nagpatanim sila dito. Kung dam. Kasi merong land bridge dito eh. So, ganun guys ha, kausapin nyo lang ang sarili nyo pagdating sa mga ganyan, pag nag-analyze kayo. Ha? I-analyze ko pagka nag-ina-analyze nyo yung image. Okay, so eto, mga tidal flats. Eto pa. Halimbawa, mayroon kayong nakitang agricultural lands. Yung mga nandyan sa gilid guys, hindi na yan sila forest. Ha? Maari, ano bang kinapture dito? Parang shrubs yata ang markings namin dito before. Basta alam ko hindi yan siya forest. Shrubs siguro yan, shrubs.
Overcold shrubs. O, kapag nakakita kayo ng mga comments na overcold, i-delete nyo yan. Ha? Maling category yan siya. Delete lang yan. Overcold shrubs. ito pala, ito nandito. Ito mga overcold shrubs. Kasi ito ay mga naka-neatly arranged, guys. Naka-arrange yung mga plantation dito. So, ibig sabihin, wag nyo itong isama as shrubs. Burahin nyo yan, ha? Delete nyo yan mga category na makita nyo kapag ka namarkahan. Kung wala namang marka, wag nyo lagyan. Again, guys, sabi ko, pagka agricultural, naka-arrange ng maayos, guys, wag nyo markahan. Ha? Malinaw ba? Yung mga naka-arrange, ganito, guys, nakita nyo, naka-arrange sunod-sunod. Walang forest na tutubo ng ganito, guys, na naka-arrange yung mga puno. Random ang tubo sa forest. Okay? Kasi nature yon, kusa yun silang tumubo. Ito, agriculture to, guys. Tinanim siya mismo ng tao. Tinanim siya dito, sunod-sunod yan. Okay? Agricultural lands ito. So, wag natin siyang i-mark. Okay? So, malinaw dito, guys. Malinaw pa. Ayan, yung mga ganito, yung neatly arranged. Wag nyo siyang isama. Pag meron kayong nakitang comment na overcold shrubs or forest, tandaan nyo lang yung word na overcold. Ibig sabihin, pinapadelete sa inyo yan. Okay? Kasi minsan may nagko-comment dito mga checkwa na overcold. Okay, guys? Malinaw. Malinaw na dito, guys. Pagdating sa mga big errors. Okay, so dito tayo ngayon sa stage 3. Sa stage 3, banatan natin kasi ito talaga yung pinaka-project natin. Stage 1, stage 2, ignore kung minor errors. Dito tayo sa stage 3. Okay, so ang gagawin natin, focus lang tayo sa nature category. Ano ba yung mga nature category? Etong water, river wash. Ito yung bagong category pala. Okay, so madali lang naman to, hindi na natin to kailangan ano yun. Water, na-discuss ko na ang water. River wash, hindi nyo pa alam siguro kung ano yung river wash. Shrubs, natukoy na natin. Grass, bare land, and forest. Di ba madali lang ang stage 3? Kasi na-cover na siya from stage 1 to stage 2. Ang gagawin na lang natin, ayusin na lang natin yung mga big errors. Okay? Nagets natin? Nagets? Yung mga big, pagka meron daw obvious errors from stage 1 and 2, okay, na pagka kailangan lang siyang ayusin, i-fix nyo. Kapag ka minor, hayaan nyo na, ha? Hayaan nyo na. Okay, so dito, could be shrubs, especially if it is not obvious. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, yung sa consistency, guys. Yung dun dito sa D4, sa consistency. Okay, so nag-mark sila dito ng shrubs. Tapos dito binago nila, okay, ng ano bang kulay ito? Bare land. Ay pares lang naman ang itsura nito tsaka dito. For consistency, i-mark nyo na sila lahat as shrubs. Okay, guys? Consistency, naintindihan nyo yung ibig sabihin ng consistency. Para tuloy-tuloy yung kulay, para maganda tingnan, tuloy-tuloy. Okay, shrubs naman ang markings dito. Bakit hindi na lang ginawang shrubs dito? Paras lang naman yan sila ng itsura. Parang ganun yung ibig sabihin ng consistency. Okay? Ang markings dito is grass. Bakit ginawa mo pang hindi grass yung kabila? Paras lang naman sila ng itsura. Parang ganun lang din yun, guys. Okay, so dito, if it's a group of trees, okay, must be marked as forest. Okay, kapag ka-group. Okay, nakita nyo to, ha? Halimbawa, ito, group of trees, mark natin yan sila lahat as forest. Okay, group of trees, mark as forest. Okay, mark as forest. Ganyan. Ganun lang siya kadali. Ito, mag-isa lang naman yan. Huwag mo nang kulayan ng bilog yan, ha? Okay, gets? Para hindi sayang yung oras nyo. Pabilisan nga pala tayo dito, guys. Wag markings. Kaya kung mas mabilis nyo alam yung rules, kapag alam nyo na yung rules, mabilis ka lang makapag-marks. Water ito. Mabilis lang ako mag-label ng water. Okay, ganun lang guys. Forest ito. Mabilis ako mag-drawing ng forest. Okay, so ganun lang. Kapag mabilis nyo ma-distinguish or ma-identify ang lahat ng categories, mabilis kayo matapos sa isang task. Okay, so kaya tayo nag-advance ngayon para mabilis nyo lang din alamin kung anong markings nyo later. River wash. Okay, so we need to mark the river wash without water. Kasi ang river wash pala guys, river siya na walang tubig, natuyo na. Okay? So kapag nakakita tayo ng ganito, merong ilog dito, wala naman tubig,
Okay, merong ilog dito, wala naman tubig, wag natin siya i-label dito, wag natin siyang i-label as, ano ba tawag doon? Wag natin siya i-mark as water. Wala ngang water sa loob. So, anong category na ilalagay natin? Ano to? Anong category yan? Tandaan nyo to ha. Anong category tong pinapakita ko? River wash. River wash. Ayan, very good. So kapag nakita nyo na walang tubig ang ilog, river wash yung category. O, di ba madali lang guys, napakadali. Napakasimple. Okay, so this is also river wash. Okay, so marami ako nakikita dito guys na ginagawa nila tong daanan ng tubig na to as road or dirt road. Wag jay. Tira, stop mo yan. Malinis na yan. Stop mo yan. Okay, pasensya na. Okay, so hindi ito dirt road. Okay guys. Hindi yan siya dirt road. Okay, hindi rin yan siya path. Okay, daanan to ng tubig. Okay, maraming nalilito dito guys eh. Tandaan nyo palagi pag nakita nyo to guys oh. Ito yung sekreto dito guys. Pag nakita nyo tong butas na to, imbornal. Nakita nyo tong imbornal, mayroong shadow ng black. Pag once nakita nyo yan sa dulo guys, yan yung hanapin nyo ha. Pag nakakita kayo ng ganitong category, huwag ka agad punta dyan at markahan nyo kaagad ng road or dirt road or something. Puntahan nyo yung dulo nyan. Pag nakita nyo itong may mga shadow ng black ng imbornal, ibig sabihin, daluyan ito ng tubig. Tawag yan, river wash. Kasi walang tubig. Kapag ka merong tubig, i-mark nyo siya as water. Yung meron. Pero since ito ay dry, dinadaanan lang to guys pag nag-overflow, yung mga flood control nila, i-mark natin siya as river wash. Pakitandaan yan guys ha, pakitandaan itong dulo ng mga imbornal. Yung parang imbornal guys, parang shadow. Ha? Pag nakita nyo yan sa ilalim ng road guys, ibig sabihin daluyan ng tubig yan, ilog yan ha. Or kanal-kanal nila. Mark as, not canal, mark as river wash. Malinaw? Okay, so may bridge. Tingnan natin sa category. Hindi ko pa ito na-scan lahat. Okay, so scan lang natin. Also river wash. So mga ganito ha, tandaan nyo itong ganito, hindi ito dirt road. Okay, yung mga ganito, hanapin nyo kaagad ditong butas na ito guys. Butas na yan. Hanapin nyo yan ha. Okay, so pag nakita nyo yan, ang malalaman nyo kasi pag dirt road guys, ang dirt road, merong tire tracks. Daanan ng mga marks ng gulong. Like for example, ito, meron siyang daanan ng gulong. Ibig sabihin, dumadaan yung mga sasakyan dyan. Ito, walang daanan ng gulong. Ano to, sir? Di daanan ng tubig. Pagkakalat-kalat yan, guys, parang mga kinamot yan, guys. Tubig yan. Okay? Parang may mga markings ng kamot-kamot. Tubig yan, ha? Natuyo lang. Malinaw ba? Ang tire tracks, guys, ilan lang ba ang gulong ng sasakyan? 4 lang. Pero magkakahilera. Pag dumaan yan sa kalsada, 2 guhit lang ang makikita nyo. Okay? Gulong sa kaliwa, gulong sa kanan. Wala kayong makikitang mga ganyan-ganyan. Okay? Sa ilog lang yung mga ganyan-ganyan. Okay guys? Malinaw? Malinaw guys? Hanggang yes, sa target area nyo lang. Okay? So halimbawa, ito yung grid. Ganyan yung grid natin, di ba? Usually 4 lang naman. 4 lang pala ang LC guys. Kasi nga masyadong malawak ang area. Ganito ang itsura ng LC. Nahati yan siya sa 4. Okay? Dito 1.1, 1.2, 2.2, 2.1. Okay? So dito tayo mag-check. Ganito. Kapag ka nasa labas na ng target area nyo, hindi nyo na yan kasali. Lahat ng nandito outside, hindi yan sa inyo. Lahat ng nandito sa loob ng target area nyo, yan lang yung sa inyo. Malinaw ba? Pag nag-click ka ng tilde key, merong lalabas dyan na green. Okay? Kapag ang green ay nasakop niya itong buong mapa mo, sa'yo lahat yan. What if ang green, sir, nandito lang sa gilid? Uy, saan na yan? What if ang green, nawala sa tuloy. What if ang green nandun lang sa labas? Or nandito lang yung green? Asan na ba yun? Bakit ayaw mag-drawing? Nandito lang yung green. Ito lang yung may mark na green. Nasa loob ng grid ko. Isasali ko ba to? Hindi. 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 Okay? Lahat lang ng tinamaan ng green na nasa loob ng grid mo, yun yung target area mo.
Kahit nasa loob ng grid ko to, hindi naman siya tinamaan ng green mask, hindi ko na to sakop. Okay, so wag nyo sayangin ng oras nyo, i-label yung mga nandito, hindi yan sa inyo. I-delete lang din yan. Tandaan nyo guys ha, lahat ng nasasakop ng green mask ay sa inyo na napapaloob sa loob ng grid rules. Okay, gets nyo guys? Mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung paano. Papakita ko sa inyo mamaya. So dito tayo, saan na ba tayo? Saan na ba tayo? River wash, river wash. Okay, so meron nga tayong bridge category. Okay, so sa river wash guys, tatlo ang magiging category niya. Isa, river wash. Isa, road. Isa, bridge. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-drawing, ha? So mamaya ipapakita ko. Meron tayong bridge category, so bridge tayo dyan. Okay, so ito daw guys, gagawin natin to sa planting strips. Okay, ano yung planting strips? Yung tinagtataniman ng mga halaman guys sa tabi ng kalsada. Okay, yung mga daan. Ito kasi sidewalk. Ito sa gilid planting strips to. Ayan, may nakatanim na mga tanim. Kaya nga siya planting. Sabi dito guys, kapag merong planting strips na wala namang plant, like for example dito, wala namang tanim, ima-mark daw natin siya. Saan na ba? Mark them as bare land. Okay, walang nakatanim, so bare land. Okay, so dito sa taas, merong nakalagay na plant, so nakalagay doon, meron tayong planting strips na category. Plant, bare, plant, ano ba yan? Ano ba tong category na to? Basta ganyan. Hanapin ko mamaya, nakalimutan ko. Paalala nyo sa akin. Okay, paalala nyo sa akin. So, ito yung mga big errors. Meron nakaligtaan dito na patio, guys. Okay, so i-mark nyo na lang yan as patio. Okay, patio. So, kagaya na ito, sa stage, ano na to guys, wala pala ako ng isang link. Ito kasi, pavement. Sa stage 2 pala guys, mali pala yung nakuha ko. Ang stage 2 pala guys is mga pavement, driveway, long driveway, parkings. Okay, so mamaya titingnan natin. Ito guys, itong part na ito guys, is sementado. So, mark natin yan siya as pavement. Ayan. So, part na to ng water, pero hindi natin siya ilalagay as water kasi ito ay swimming pool. Okay? Ang tawag sa tubig na nasa loob ng pool is swimming pool. Okay? Nakakita na ba kayo? Diba? Alam niyo yan guys, diba? Uy, water pool. Diba rin yan yata, wala naman yata yung water pool. Swimming pool guys. Okay? So, meron tayong category na swimming pool. Huwag nyo siyang isama sa water. Ha? Okay guys ha? Mali yung isang link ko ng stage 2. Bare land kung walang plant. Grass if meron. Opo, yung mga planting strips. Ayun. Nahuli ko na. Planting strips guys. Yung mga ganun. Okay, so ganun. Okay? Ang part na sementado, i-mark nyo siya as pavement. Okay? Oo guys. Dito pala kayo magkalituhan. Okay, so ano ko na rin din to. Etong ganito guys, para malaman nyo kung pavement siya or hindi. Okay? Eto guys, hindi ito pavement. Okay? Hindi yan siya pavement. Kasi ang pavement guys is makinis. Eto guys, nakita nyo to. Pavement. Malinis, pantay, smooth. Okay? Balance yung kulay. Unlike etong mga bare land or mga, eto guys, mga ano na to eh. Ano bang tawag dyan? Yung mga pebbles, yung mga maliliit. Graba. Graba ba tawag dyan? So eto guys, wag nyo to siyang ima-mark as pavement sa likod ng bahay. Kasi guys, ito sa stage 2, nagawa na to. Ha? Nagawa na to. So wag nyo na tong markahan. Ito mga to. Maliban kung mayroong mga big errors, like for example, ito nga, nakalimutan i-mark ito, hindi napansin na merong patio dito. Okay, so i-mark siya as patio. Okay, so mamaya, papakita ko rin naman sa inyo guys, yung sa actual. Kasi nakalimutan ko mag-download nung sa stage 2. Huwag kayong mag-alala. Okay, ito yung mga wrong category ng AI. Nakita nyo naman, anong category to? Bare land. Ha? Walang, pagkalupa lang, bare land. Okay guys? Okay, so mamaya ituturo ko sa inyo si parking. Since hindi nyo pa alam si parking. Okay, so ganito, nandito pala, buti na lang. Okay, so ganito. Kapag ka nakakita kayo guys ng double parking, ano ba yung double parking? Ito yung mga double parking.
Okay, so hindi naman natin to kailangan i-focusan guys kasi tapos na to na task. What if lang may nakita kayong ganito mga malalaking error? Pag nakita nyo itong double parking guys, yung sasakyan magkaharapan, ang pagitan lang nila guys is yung pintura lang. Ayan. So pag nakita nyo to guys, si long driveway is bawal pumasok. Tandaan nyo ha, bawal pumasok. So anong i-mark dyan? Mark nyo na to dapat lahat. Ito, as parking. Okay, itong portion na ito. Dito kasi meron pa, pwede pa hanggang dito. Kasi meron pang long driveway dito eh. Hanggang dito si long driveway. Hanggang dyan lang. Okay, hanggang dito lang. So lahat nandito guys, double parking, hindi pwede pumasok si long driveway. Kulayan nyo na lahat yan as parking. Dito lang si long driveway. At sa outside parking, mayroon kayong makita na pintura ay na sementado na part. Mark nyo as pavement. Okay? Gets nyo to guys? Mamaya pa-explain ko pa further guys mamaya. Kapag mayroon kayong makitang mga error, sir, ang dami kong ganito. Ano ba itong mga misfill? Okay, so kapag mayroon kayong mga misfill sa topology nyo dito guys, bago nyo i-submit, ibig sabihin yan, wala daw silang laman. Mga walang kulay. So anong gagawin nyo? Kulayan nyo lang din, ha? Letter E, click sa gitna, space bar. Okay, malinaw? Fill nyo lang yung kulay. Ito, takpan nyo lang yan. Letter E, click sa gitna, space bar. Okay, yun lang yung sagot dyan. Next. Wala na. Okay, so malinaw sa rules. Malinaw sa rules. Okay, so dito tayo, pull tayo. Pull tayo. Anong ID ba yun? Labeler ID. Saan na yung labeler ID? Yan, labeler ID. Lagay nyo yung ID. Paste nyo dito. Bali, ang makikita lang, exclude yung mga single trees. Yes, mga paisa-isa. Hayaan nyo na yan, guys. Huwag nyo nang pansinin yung mga paisa-isa. Okay, so, pull tayo dito, guys. Pull tayo. Kabisado niya, likod ng bahay, patio. Yes, hindi naman lahat, guys. Ganito ang itsura ng patio, guys. Saan na ba yan? Tingnan natin, guys, sa mga patio. Tingnan yung mga patio. Total, tanong na rin naman yan. So, hindi ko nakuha yung link pala ng patio. So, ganito, guys. Kasi kasama yan sa task natin. Yung mga patio, guys, palatandaan ng patio is meron siyang tables and chairs. Makikita nyo yung ganito guys, meron siyang patungan yung sementado or naka-elevated siya guys. Ganyan. Okay, so makikita nyo yan guys sa loob. Eto, minsan may bubong, minsan payong. Okay, nakita nyo may bubong pero meron ditong something na ganyan-ganyan. Patio yung nasa loob niyan. Eto din, may payong naman sa kanya. Meron siya mga upuan dyan. Okay, so wala kang makikitang patio guys nasa harapan ng parking space mo. Malamang yung mga nandyan guys, nasa harapan ng kalsada, nasa harapan ng parking space, mga kalat-kalat lang nila yan. Okay, so ang patio guys, nasa tahimik na lugar yan, madalas nasa likuran. Okay guys, sa Pilipinas, hindi patio ang tawag dyan, tambayan ang tawag dyan. Okay, so sa kanila, social sila guys, patio. Okay, sa atin, tambayan. Okay, malinaw? Malinaw na tayo sa patio guys. Okay, so meron pa tayong isa, yung deck. Ang deck naman guys, makikita mo yung deck guys. Parang ganito ang deck. Para siyang crib. Okay? Para siyang crib guys sa gilid ng bahay. Nakaangat. Ayan, malaking crib kung sino yung may mga baby dyan. Alam niyo yung tsura ng crib. Nasa gilid sa bahay siya, elevated siya sa ground. Meron siyang hagdanan konti. Okay, ito din, deck din. Patio na to guys. Okay, so parang patio na to na pinagsama niyang pat deck na siguro yan. Pat deck, kinumbine na niya. Okay, so ganito guys ha, mga deck nasa gilid ng bahay yan siya guys. Nakaangat, ayan, mga nakaangat. Ayan, mga nakaangat, nasa gilid ng bahay. Okay, may hagdanan. Ito, yan yung mga decks. Okay, so pag nakikita kayo ng ganyan guys, yan yung i-label nyo as deck kung wala siyang label. Okay, so kagaya ng sabi dito kanina, kapag nakakita daw kayo ng patio or decks na ganyan na hindi na isama, kailangan nyo siyang i-capture. Okay, so ganun guys ha. So pavement versus hindi pavement. Sige, sabihin na lang natin pavement. Ano bang? Eto guys, ganito mga characteristics or mga istura
Sure. Na mga pavements. Okay, so mamaya ituturo ko yan sa inyo sa likod. Mahirap dito guys alamin. Mas madali pag nakita nyo sa sample. Sa task. Okay, so ano pa ba? Mga pavement, hindi pavement. So ito ang mangyayari. Fixed nature marking lang tayo. Napakadali. So meron tayong 46 category at huwag kayo mahilo dyan. Dahil lahat ng category guys is meron ng laman. Ay meron ng kulay. Okay? Meron na silang label. Okay? So, huwag kayo matakot sa 46 na category na yan. Maghahanap lang tayo ng mga mali dyan. Okay? Sir, hindi ko ma-move to, sir. Hindi ko makita. Paano ba ito? Click nyo tong on-off, guys. Ito. Para makita nyo yung category sa baba. Ha? Lalo na yung sa mga maliliit yung screens. Okay? If maliit ang screens nyo, guys. Okay? So, dito, guys, click nyo lang to, ha? Ayan. So, ganyan, guys. Ganyan lang siya. Malinaw ba to? Halimbawa, bigyan ko na additional tips na lang before ako mag-pull. Sir, hindi ko siya ma-identify. Anong gagawin ko? I-click nyo tong TIF. Click nyo yung TIF. Punta kayo dito sa gilid, guys. Scroll nyo tong dito sa gilid. Nakikita nyo to. Copy nyo to, guys, oh. I-copy nyo to. Ito lang. Yan. Yung portion na yan, i-copy nyo yan. Right-click, copy. Huwag kayong mag-control C, hindi gagana yan. Okay? So, hanapin natin dito siya, guys. Okay? Nakikita nyo itong letter D. Burahin nyo lang yan. Palitan nyo ng spacebar. Yung letter D, burahin nyo. Palitan nyo ng spacebar. Pag hindi nyo na alam kung pavement ba yan or hindi, kung ano ba yan siya, kung road ba yan siya or hindi, river wash ba yan siya o hindi, kung ano man mga category, pwede nyo itong gawin katulong. Okay, pero wag nyo itong tambayan at maghanap na lang kayo dito magdamag, wala na kayong nakita, wala na kayong nagawang trabaho. Okay, again guys, this is for backup plan lang. Kapag hindi nyo alam kung ano to, halimbawa, sir, putol yung area ko. Ano ba to? River wash ba to? Okay, so tingnan nyo guys, okay, nakita ko sa dulo, may imbornal, so river wash siya. Parang ganun lang din ginagawa ko. Okay, so ganun guys ha. Ayan, kasi meron kasing putol. Sir, hindi ko makita dito, sir, kung ano to, river wash ba to, dirt road. Puntahan nyo ito, nakita ko may imbornal doon sa dulo, may imbornal sa dulo. Yan ay river wash. Malinaw ba guys? Malinaw ba guys? Malinaw ba? Okay guys ha? Tandaan nyo lang to, palitan nyo lang yung letter D. Okay, so this time, halimbawa, sir, hindi ko makita kung ano ba to. Hindi ko makita, halimbawa, itong inaano ko, pavement ba to sir o hindi? Ito sir, pavement ba to hindi? Tandaan nyo guys, ang pavement, medyo mas smooth ang kulay niya compared sa mga ganito. Mga graba. Okay? So, sir, hindi pa rin ako sure. So, anong gagawa ka lang? Hindi ako sure, sir, kung anong kategory yan. Pababain mo tong tao, guys. Walang bayad yan. Ha? Pababain nyo yung tao, ihulog nyo lang, hindi nasasaktan yan. Okay? So, kung gusto nyo talagang makasure, hindi kayo naniniwala sa akin kung pavement ba yun or hindi, ihulog nyo yung tao na nandito sa gilid. Ha? I-drop nyo lang, hindi nagagalit yan. Okay, so tingnan nyo yung category guys, ang pavement malinis, makinis. Okay, ang eto guys, mga bato-bato na. Okay, malinaw guys, malinaw. Eto, mayroon dito sa gilid, bato-bato na. Okay, nagets nyo kung paano ko inaalam tong mga ganito? Kung halimbawa, pag nati-checking na kami, minamark nila as pavement, hindi yan pavement ha. Dito lang yan sa Google Maps. Pag hindi ka pa rin sure, halimbawa, sir, deck ba to? Deck ba yan? Pag hindi ka pa rin talaga sure, guys. Okay, so ano ba yan? Pag hindi ka pa rin talaga sure, i-copy mo to. I-copy mo to. Okay, so pumunta ka dito sa Google Earth. Ha? Binibigyan ko na kayo ng tips, ha? Pagka gusto ko kayo maging independent, guys, para hindi nyo laging tinatanong. Practicein nyo to ng practicein, guys. Actually, nasa mga videos ko to guys eh. Nasa YouTube ko to. Pero, pabonus ko na sa inyo to guys kung gusto nyo lang naman. Ano? Click nyo yan dito guys. Makikita nyo dito guys yung mapa. Okay, so titingnan nyo dito. Makikita nyo dito guys kung patio ba siya o hindi. Kasi dito maiikot mo yan. Makikita mo dito kung patio ba siya o hindi. Kung anong materyales ang part ng likod ng bahay. Pero wag nyo tong gawing laruan guys. Gawin nyo lang to for mga ano nyo lang, for reference lang. For reference lang ha.
So nakita nyo, oy, swimming pool pala yun. Nakala ko grass. Okay? Ganun guys ha. Swimming pool pala yun. Minsan kasi merong category dito na kagaya nito guys. Merong box dito. Ginawa niyang swimming pool. Ay, grass lang pala yun. Okay? So ganun lang. Okay? Ay, pavement pala to. Akala ko ano lang to. Okay? So ganun lang guys ha. Alin? Di ka naka-follow kung saan i-copy-paste, Google Earth. Okay, so balik tayo dun sa task. Sa task, dito mo kukunin, TIF. Punta kayo dito sa gilid, sa baba. Okay, pag-click nyo ng TIF, scroll down. Okay, so nandito sa gilid. Okay, ganyan. I-copy nyo lang to. Okay, tapos punta kayo sa Google Maps. Okay, so dito i-paste nyo. Pag-paste nyo ng ganyan, ay, wala na pala. Pag-paste nyo dito, may di ba letter D yung nandun? Etong letter D guys, etong letter D, palitan nyo lang yan. Palitan nyo ng space. Burahin nyo yung D, palitan nyo ng space para mag-auto siya maglagay ng degree. Okay? Instead na space, mag-automatic siya ng degree. And then, i-click nyo to. Pagka-click nyo dito, eto na yung lalabas. Okay? So, ganito yung lalabas. Kapag hindi pa rin kayo sure guys, hindi sir, hindi ko makita dito yung backyard. Oo nga naman, kasi yung tao hanggang front lang. Okay, may aso kasi sa loob kaya hindi siya pwedeng pumasok guys. Hindi ko makita yung swimming pool. Okay, so meron pa tayong isang kaibigan. Copy nyo tong code na ito. I-copy nyo tong code na to guys. Copy code. Punta kayo sa Google Earth. I-paste nyo dito yung code. Dito nyo ngayon hanapin sa Google Earth kung ano yung itsura ng bahay sa likod. Kung deck ba siya, patio. Ito yung patio guys. May nakakita akong patio guys. Nakahuli ako ng patio. Minsan kasi natatakpan to. So, ito yung patio ha. Palatandaan nyo, may mga upuan. Okay, may table. May payong minsan. Ito, patio. Ayan, mga patio yan. Ha? Swimming pool. Ito guys, makita nyo grass lang yan guys ha. Okay, grass. Ito guys, hindi ito pavement. Ha? Hindi yan siya pavement. Ito lang yung pavement. Yung malinis na pavement. Ayan lang yung pavement. Yung malinis, yung mga iba-iba kulay, hindi yan siya pavement, ha? Malinaw? Malinaw guys, malinaw. Huwag nyo tong gawing laruan guys, ha? Sayang yung oras nyo kapag dito kayo tatambay. For reference lang ito guys. Reference lang po. Pakiusap. Ang focus nyo guys is tapusin yung task natin. Okay, kapag hindi lang kayo sure kung pavement pa siya or hindi, okay, silipin nyo lang dito. Eto, tiyak ako, ang kulay na ito, pavement na pavement ito. Pavement to, eto hindi, eto hindi. Okay, malinaw. Malinaw. Pag gusto nyong bumaba, dito kayo sa Google Earth, kahit sa Google Maps, pababayin nyo yung tao. Etong tao na to guys, nahuhulog yan. Okay? Pero eto guys, sa harapan lang siya. Okay? Eto shrubs. Okay? So, ganun guys ha. Gets? Okay, so back to ano tayo? Back tayo sa paano natin alamin kung paano natin siya i-mark. Okay, so ganito yung itsura ng mapa natin guys. Okay, so pag tilde key ko guys, hindi lumabas yung green mass, pero nakapaloob na sa akin yung kung saan lang yung, o nga pala, iba na nga pala ang LC ngayon. Ibang LC. So lahat ng nasa loob neto guys, lahat ng nasa loob, akin. Walang aagaw niyan. Ha? Hindi nyo to pwedeng i-label. Lahat ng nandito sa mga kapitbahay ko na yan. Okay, gets? So balik tayo. Ang gagawin natin, fix lang natin yung nature marking. Ano ba yung mga nature marking? Ha? Ano ba yung nature marking? Yung tinuro ko sa inyo kanina, yun. Yun, mga nature. Ito, water, river wash, shrub, grass, bearland, forest. Yan yung mga tinuro ko. Yun yung nature. Yun yung gagawin natin. Ha? Okay, so focus tayo. Sir, paano ibalik? Nandito, sir, hindi ko makita yung category. I-click nyo tong shift SHP. Itong SHP, guys. Paki-click nyo lang yan. Ayan. So, dito na tayo ulit sa baba. Eto lang, guys, ha. Ito yung mga nasa stage 1. Ayan. Stage 1 and stage 2 yan. So, wag na natin galawin. Dito lang kayo focus sa pinakababa. Okay? Alin ba yung sa baba, sir? Ito. Nature tayo, di ba? Ang nature is water, river wash, shrub, bearland, grass, forest.
Again, stage 3. Lahat ng nakikita nyo dito sa taas, ignore. Pero kapag ka merong big error, fix na lang. Okay? So gets? Ready? Game. Full tayo. Okay, so eto, again, nakita nyo, walang double parking. Gets? Walang double parking, so tama yung kanyang category. Okay, so next, tingnan natin dito. Eto, naka-shrub, consistent ba? Walang butas? Ano to? Bareland, meron ba? Pwede naman. Pwede lang, okay lang. So, shrub, forest, wala. Swimming pool, ayan, meron siyang swimming pool. Ito, bareland na. Okay, so bareland. Ito, for consistency, ano ba to? Bareland, ano to? Bakit nakamark as grass? Wala namang grass dito. Tingnan ko muna ha, kasi hindi ko pa ito napupul. Okay, so bareland. Wala namang grass dito. Bareland. Dapat ito mark natin, bareland. Okay, so grass, bareland, ito, grass, bareland, ito, shrubs. Shrubs ba to? Ayan. So ito, bareland, dito, ito din. For consistency natin guys, so wala naman ditong, guys, wala namang grass dito. Okay, walang grass dito guys. Hindi naman natin pwede i-mark lang yung isang puno, di ba? So consistency, yan. Ito din, consistency natin to guys. Bareland. Ha, wala namang grass dyan eh. Ito din, bareland. Ito din, bareland. Wala namang grass dito. Ano to, shrubs? Mag-isa lang, pwede. Ito, pwede natin to i-mark. Ito guys, pwede natin to i-cut dito. Letter T. Letter T guys ha. I-cut lang natin yung bilog. Pwede natin to siya i-mark as shrub. Ang shrub kasi hindi talaga yan siya maramihan. Okay? So, ito sa loob guys, ito ay, anong tawag dito? Anong category dapat dito sa loob? Anong category sa loob? Planting strips, wala namang planting strips dito. Barelands po. Barelands lang. Kapag walang guys, kapag walang halaman guys, ito lang kasi yung ang median guys, median vegetation kapag ka merong laman na mga tanim sa loob. Okay? Pagka wala naman siyang laman, pave median, yung labas lang. Kaya lang meron tayong category kasi kanina na ang tawag doon, ano ba yung tawag kanina? Meron dito eh. Kapag ka wala daw damo sa loob ng planting strips, i-mark natin sila as bareland. Okay? Pero kapag merong plant, ilagay natin yung category niya, ang grass. Yung sa loob lang yung tinutukoy guys ha. Yung sa loob lang. Ito, yung mga nasa loob lang. Ha? Yung mga nasa loob lang. Ito, walang kulay. Bareland yan. Letter E. And then, click sa gitna. Walang median sa loob ng kalsada, guys. Ay, sa gitna. Yun, nasa gitna. Oo. Nasa gitna. Hindi siya sa loob. Nasa gitna siya, guys. Nasa gitna ng road. Okay. Ito, ganito yung mga median, guys. Oh. Ito. Okay. Nasa gitna siya. Okay, so dalawa lang yung category niyan. Sa median, pagka median na mayroong mga halaman, median vegetation. Pagka wala, pave median. Okay? Kapag painted lang or yung pintura lang yung makikita nyo sa gitna, tingnan natin kung may pintura dito. Wala yatang pintura lang. Kapag pintura lang siya guys, sa gitna ng kalsada, okay? Parang ganito kasi yung itsura ng painted guys. Ganyan lang siya talaga. Dalawang puti lang yan siya guys. Puti. Sa gilid, sa gitna sa ng road. Ito kasi, nakaangat to siya guys. Okay, nakaangat yan siya. Kung titingnan natin dito sa tingnan natin ang median. Okay. Uy. Road. Okay, so ganito guys. Ganito yung mga itsura niyan. Okay, so ganito. Pag nakaangat, at merong mga halaman, vegetation median. Ito, meron, di ba? May halaman. So, vegetation median. Ito, walang halaman. Nakaangat na sa road. Yan ay pave median. Pag walang ganito guys, ganito lang makita nyo, pintura lang mismo. Okay, so pave median, painted median naman yon. Okay, malinaw? Malinaw guys, malinaw?
Okay, so hindi naman natin yan focusan guys kasi wala na yan sa category natin. Dito lang tayo sa mga nature. Okay, so eto guys, wala namang grass dyan. Eto merong forest. So eto dito, ano ba to? Shrubs. Okay, pwede din naman. So yung portion na ito, para maging consistent, pwede natin to gawing, etong portion na to gawin natin bare land. Eto din, wala naman dito guys, bare land lang to. Okay, so eto wala ding laman, bare land. So eto guys, walang forest dito ha. So si forest guys, dito lang nag-end si forest. Okay, so eto guys, gawin natin bare land. Eto din, eto meron siyang category na nakat dito guys. Okay, so eto, ano ba to? Eto guys, i-merge lang natin to. Eto, palitan lang natin ng bare land. Eto, palitan lang natin ng bare land. Okay? Kasi wala namang laman yan. Eto din, bare land lang yan. Ayan. So, merge na lang yung nasa gilid. Okay, so eto, shrubs pwede. Shrubs lang yan, mga nasa loob. So, dito sa gilid, meron siya konti. Meron siya konti. So, eto lang din ang portion na ito. Cut lang natin to. Walang grass dito, bare land yan. Okay, so eto, shrubs pwede. Pwede siyang forest eh. Pero mag-isa lang kasi siya. Pero tingnan natin, asan na yung forest? Forest, where are you? Ayan, so ganito guys ha, isa-isahin lang natin to guys. Ganito yung gagawin nyo. Eto, mark nyo yan siya bare land. Bakit mo bine-bare land yan? Nandito sa category natin guys oh. Nakita nyo tong nasa gilid. Okay? Nakita nyo, lahat ng walang puno guys, ay walang mga nakatanim, mark down natin siya as bare land. Okay? Kasama sa rules. Okay? So, follow natin siya sa rules. Okay? Gets nyo guys? Nagets nyo? Nasusundan nyo pa ba ako? Okay? So, ganito guys, isa-isahin lang natin yan sila. Bare land. So, eto, isa-isahin lang natin sila. Bare land. Eto din, bare land. Hindi yan sila. Walang grass dyan kasi nakalagay guys, oh. Tingnan nyo yung category. Grass yung nilagay niya. Okay, so wala namang grass dito sa loob na to guys. Bare land ang sabi. So, isa-isahin nyo lang yan. Ganun talaga sa labeler side guys ha. Ganun talaga sa labeler side. Okay, so dito, tingnan natin. Meron akong forest, meron akong shrub. Eto, for consistency, palitan ko na to ng bare land. Okay, so ito, pavement, pwede naman. Pwede, ano to? Concrete patio, okay, pwede. Ito din, patio ito guys. Asan na ba yung patio? Asan ka na patio? Yuhu! 18. Ayan, so concrete patio. Okay, so palit-palitan lang natin ang category guys ha. Palit-palitan lang. Meron pa ako nakita dito maliit. Bare land. Okay, so ganito ang ginagawa ko guys para hindi ako malito guys kung alin na yung tapos ko. Nag-start ako, depende sa itsura ng mapa. Pero madalas pag-start ako dito, either pa ganito, tapos babalik ako pa ganun, hanggang pababa. Basta dapat meron kayong ano guys, magsiset kayo ng strategy kung paano kayo mapapabilis. Huwag yung bara-bara guys ha, kung saan-saan nyo lang trip mag-start. Para hindi kayo pabalik-balik. Ha? Okay ba? So, ganito, ito, ano ba to? Grass. Meron ba tayong grass? O meron tayong grass. So, ito guys, should be grass. Okay, so ito guys, for consistency, palitan nyo to ng grass. Ayan, so meron tayong grass. Dito, ano ba to? Shrubs. Bare land to eh. Pero meron kasing ditong puno. Pwede ko tong palitan. Grass, bare land pa rin yan. Walang grass dyan sa loob. Ito, pwede ko tong palitan shrubs. Okay, so sa loob ng ganito guys, palitan nyo ng bare land. Dito guys, kasi yung na-pull natin is medyo marami laman. Okay, so ganun lang talaga guys. Mas maganda kasi guys, pag mas marami laman, siyempre, mas pabor sa inyo yun. Mas marami kayong kikitain sa maraming laman. Huwag nyo pangarapin yung walang laman guys. Medyo tricky lang talaga to guys ha. Medyo tricky lang talaga to. So baybayin nyo lang to guys. Ang bare land na to guys ha. Baybayin nyo lang to. Or pwede naman gusto nyo, i-off nyo si driveway. Ayan. I-off nyo si driveway. Pero ganun din naman guys eh, kahit i-off nyo si driveway. No need naman kasi nasa loob lang naman si bare land. So madali lang siya, bare land. Ayan. Bare land. Bare land. Dito, wala naman dito. So, consistency is the key. Bare land, bare land.
Pwede natin tong gawing Bearland. Sir, bakit mo pinutol yung bahay? Ano naman kung puputulin ko yan? Okay, so mas madali ako pag nag-Bearland ako dito at i-merge ko na lang yung bahay. Okay, so ganun yung technique guys ha. So Bearland, ito wala namang ano dito. So ganito, puputulin ko siya dito. Ikakat ko siya dito guys. Bakit? Para hindi na ako mag-ikot. Ayan, so ganun lang ha. Bearland. Ito, meron ba siyang konting something? Pwede ko nang pag hindi ko na ay. Bearland. Okay, so ganun ha. So halimbawa mag-sample ako, sir, paano yung bridge? Paano yung bridge? Halimbawa meron tayong category river wash. Sample lang. Halimbawa merong river wash dito, kunyari lang guys. Kunyari lang to guys. Halimbawa mayroong river wash dito. Okay, so river wash. Saan na ba to? Road. Sabihin na natin ito ay road. Okay, road. Road ba to? Bakit ba kulay? Road. Tapos, sa loob ng ano dito guys, sa gilid naman is merong river wash. Bawal lang to ha. Dito, river wash. River wash. Ano ba yung river wash? Ayan, so river wash to kunyari itong side na to guys. Ito sa taas is road. Okay, so ganitong gagawin nyo. Pag nag-cut ako dito guys, ikakat ko tong portion na ito. Ayan. Pag ikakat ko yan, ilan category na siya? Isang road. Okay, so since road, river wash, tsaka bridge yan, control V lang ako guys, isa. So pag control V ko, dalawa na siya. Okay? Kasi nag-paste ako. From road, nag-paste ako ng isa pang category, so naging road na siya. So yung isa, i-click ko siya, palitan ko siya as river wash. River wash. Okay, so dalawa na siya ngayon. Tingnan yung category ha. Kanina road, ngayon river wash, tsaka road. Okay, so na-click ko na. So since meron pang isang category na bridge, magko-control V ulit ako. Okay, so tatlo na yan siya ngayon. Nasaan na yan? Wait. So naging tatlo na siya guys. Isang river wash, isang road, isang river wash. Etong goal ko is palitan tong nasa taas na river wash into bridge. Okay, so select ko yung isa. Punta ako sa bridge category. Ayan. So nagpalit na siya. So tingnan nyo yung tingnan nyo to ngayon. Naging tatlo na siyang category from bridge, road, river wash. Okay, so sir, anong next niyan? Select ko lang tong category na to guys. Ito lang, ito. Select ko lang yan. Sir, nasasama yung iba. Hayaan mo na yan. Click ka or press letter N. Yan. So, ganyan guys ang magiging itsura niyan. Nagsama na sila. Okay? So, press lang letter N. Sir, bakit walang stripe? Hindi ko rin maintindihan kasi naka-tilde key pala ako. Okay? So, para mawala yung mga kulay guys, kung gusto nyo bas nakikita nyo yung category. Ako kasi pag nagle-label ako, gusto ko nakikita yung mga category or yung mga itsura. Kasi pag ganito kasi guys, natatakpan. Okay, natatakpan kasi siya. Okay, kapag natatakpan, hindi mo makita na malinaw. So, nagtitilde key ako. Okay, so ganito. Ayan yung magiging itsura niya. Bridge, road, river wash, category. Okay, kapag ka nakakita kayo ng ganyan. Pag nag-overlap. Malinaw ba? Paano tanggalin yung stripes? Okay, so sir, mali ako. Hindi pala to river wash. Wala palang overlap dito. So, ganito gagawin nyo. Click nyo to sa comment files. Punta kayo sa tag section. Double click nyo yung tag. Makikita nyo dito ngayon yung mga nag-overlap. Okay, so since bago lang ako nag-drawing, tiyak ako, eto yon yung number 4. Yung number 4, ayan. So kung ano yung nag-highlight, pag i-click ko to guys, every time na i-click ko to, pupunta yan siya kung saan siya dapat. Ayan, so 2 beses pala ako nag-overlap. So ang 3 and 4, yung ginawa ko. Okay, so burahin ko yung isa. So i-click ko lang yon either 3 or 4, basta dyan nakatutok, i-click ko tong X. Okay, so nawala na, pero hindi nyo napansin na nawala kasi 2 overpass yon. Click ko pa yung isa, nawala na siya ngayon. Okay, so balikan ko yun, hanapin mo lang ulit kung saan ka nag-drawing. Ayan, and then burahin mo na to. Burahin ko na to. Pwede ko na itong burahin. Okay, kasi ingat lang ako kasi nasa forest ako. Ayan yan. Ayan. So, ang gagawin natin dito, since sinira ko yung mapa, letter E, fill ko lang siya. Okay? Ganun lang ha.
Letter E, click ka sa space, and then space bar. Meron yan, meron X. Hindi yan, kahit sa training guys, meron to. Tinuro ko to sa offline. How to delete overpass. Meron ako niyan sa offline mode or sa training sa YouTube guys. Nandun lahat. Nasa YouTube guys ha. Ako yung sa JNJ Virtual Labeler guys. Akin yung YouTube na yon. Doon kayo pwede kayo marami doon mga how to fix. Okay? So ganito. So since alam niyo na yung mga category, okay? So pagka lupa, mark niyo as lupa. Dito lang guys kapag nakakuha kayo ng ganito marami ha. Niyo talaga to guys, isa-isahin niyo to. Ito bare land. Okay, isa-isahin niyo yan guys. Since labeler ang role, syempre, ganyan talaga sa labeler guys. Okay, so ganon. Ito, hindi naman to pavement, pero dahil tinanggap siya ng system na pavement, hayaan ko na lang yan. Dito lang ako mag-focus sa mga category na kung saan mas malinaw. Okay, so dito tayo, bare land. Mas maraming bare land ngayon ha. Okay, so wala namang laman. Hindi naman din yan pavement. Okay, so ganun lang guys ha. Swimming pool. Ito. Ito guys, ito. Pag nakakuha kayo ng ganito guys, tilde natin. Diba ito ay pool? So mark siya as pool. Yung portion na ito, siya ay pavement. Yung portion na ito guys, is patio. Nakita nyo to? Merong patio sa gitna. Okay, so anong mangyayari niyan? So ikakat natin tong portion na ito guys. Itong portion na ito. Yan, ikat natin yan. Letter T. And then, i-mark natin to as ano bang number ang patio. Where na you, patio? Patio. Anong number ka? Deck. Concrete patio. Ayan. Okay, so malinaw guys kapag nakakita kayo ng ganyan. Okay, so ito. Meron kayong nakitang ganito. Sidewalk. So, pwede naman natin ignore to eh. Minor na lang to. Takpan na naman ng bahay yan. Di na makikita yan. Okay, so ganun lang ha. Ito, nakita nyo naman, nakakalagay siya ng grass. Wala namang grass dito guys. Okay, so ito ay bare land. So, ikakat ko tong portion na ito guys. Kakat ko tong portion. Sir, bakit lagi mong dinadama yung bahay? Ganito talaga guys, para gusto mo mabilis ka. Huwag mo nang iwasan. I-merge mo na lang yung kinat mo and then select mo bare land. Huwag mo kalimutan i-merge guys ha. Okay, huwag nyo kalimutan i-merge. Okay, so ito, cut na lang natin tong portion na to guys. Ayan. May kulang pa. Okay, so if lock na lang natin to siya as bare, asan na bare? Bare land. Uy, bare land ba? Bare land. Ayan. So, wag mo kalimutan, i-merge. Okay. So, sir, paano pag malaki masyado yung area? Kailan putulin ko napakaraming bahay? Wag naman. Cut ka lang ng mga portion na nakikita mo, ha? Yung mga nakikita mo lang muna. Doon ka lang muna sa nakikita. Kasi kapag pinutol mo yan lahat, guys, baka hindi mo na matandaan kung saan ka nag-cut. Okay. So, baka hindi mo na matandaan. So, dito, cut ko lang tong portion na to. Bawal lang ha, ganito. I-cut ko to. Pwede tong ganito, guys. Ayan. So, ito, i-bare land ko na tong mga to. Top shrub, bare land. Uy, bare land ba? Ayan. So, since ito, pwede nyo naman tong i-merge lang. Okay. So, merge lang para hindi mag-error. Pwede man hindi i-merge yan. Pero wag nyo gawin sa bahay. Ha? Ang bahay, guys, dapat hindi nyo ginagalaw. Okay, so ganun guys, hanap-hanap na lang kayo dyan ng mga error, pwedeng maging error. Kapag ganito, wala namang grass pero nakakategory siya ng grass, syempre, palitan nyo. Ha? Palitan nyo din. At saka 11:41 na at ako'y maghahatid na ng anak ko sa school. Okay, so ganun guys ha, pag nakakita kayo ng ganito, mark nyo as patio. Okay, kapag nakakita naman kayo ng swimming pool, okay, mark nyo as swimming pool. Pero mostly guys, nakakategorize na kasi to guys. Okay, nakakategorize na kasi siya. So, ang ayusin na lang talaga natin dito is itong mga nandito sa sulok-sulok na mga bahay-bahay. Okay, especially itong mga ganito. Okay, yan ay bare land. Okay, so nakat natin to dito. Meron siyang konting grass. So, talagay na natin dito na lang.
Ganyan. Grass na lang siya dyan. Ito ay shrubs na siya. Pwede naman. Separate naman. Pero tingin ko talaga si shrubs is hanggang dito lang. So, pwede ko tong i-cut yung portion na to. Okay? Tapos for consistency, dito si forest. Dito sa kabila si grass. Si shrubs. Ito din forest pa to eh. Forest pa to. Okay? So, ganun lang mag-ayos. Nature lang ayusin natin guys ha. Again, nature lang. Grass. Ito mga to. Water, river wash, shrubs, bare land, grass, forest. Yan lang talaga. Okay, so since naka-jackpot tayo malaking mapa, okay, hindi ko to kayang tapusin today kasi maghahatid na ako. Okay, so tandaan nyo lang lagi yan. Ito, hindi to grass sa loob. Ha? So pwede kayong mag-cut dito guys. Yung mga paisa-isang mga puno guys, kahit hindi nyo na yan i-mark as forest. Okay, so ito, pwede ko tong i-mark tong portion na ito. Halimbawa ko, i-mark ko yan ha. Dito ko siya ika-cut. No need naman maging ano dito guys eh. No need sobrang ganda ng cuttings mo dyan guys. Basta maging realistic lang yung mga galawan nyo dito guys. Okay, so ito. Kahit hindi na pero mukhang trip ko siya gawing forest. Okay, so forest ko na lang siya. Okay, so ito mga bare lands. Ito wala namang grass dito. Pwede ko tong i-cut from dito. Ganyan. Putulin ko siya as bare land. Okay, speed tips na to guys ha. Ayan. Merge nyo na lang yan para hindi na kayo mag-iwas-iwas. Okay? So, di ba? Mas mabilis kasi nga meron ng mga label yung mga bahay. Or pwede guys, kung ayaw nyong galawin si bahay, pwede nyong i-off si category ng bahay guys. Pwede rin yan guys. Ha? Pwede yan. Kung gusto nyong i-off yung road, i-off yung driveway, i-off long driveway, pwede nyong i-off to mga to. Ito yung pinakamabilis nyo dyan. Itira nyo lang itong nature. Sino mas gusto ng ganito? Para hindi kayo mahirapan mag-cut. Pwede nyo tong gawin. Last tip ko to sa inyo. Iiwan nyo lang tong since wala naman kayo nakikitang error. Okay, pag wala kayong nakikitang error dun sa mga itong mga pave me dyan, focus muna kayo dito sa category na ito. Tanggalin nyo lahat yan. Ang dami, no? Pwede naman to, pero mas mabilis kasi to guys kung tanggalin nyo to. Tsagaan nyo lang hanggang pull out. Ayan. Tanggalin nyo lahat yan, eto matitira. Ayan, so mas madali kayo mag-label dito. Tama ba? Bakit pag ganito? Bakit mas madali to? Ganito, laruin nyo to guys, laruin nyo to. Tanggalin nyo si water, tanggalin nyo si river wash, ang ititira nyo lang si bare land tsaka si grass. Okay? Click out si forest, click out si shrubs. So, ang natira, bare land at grass. Rhyme na naman, rhyme yun, no? So, anong gagawin ko dyan, sir? Bakit tinanggal mo lahat? Eh, di lahat ng nakikita mong bare land ay mga grass dito na wala namang eh di ngayon mo siya pagkakatin, wala kang kalaban dyan. Okay? So, wala kang kalaban dito ngayon, boss. So, ikat mo siya. Okay? So, ikat mo. So, ngayon, pwede mo na siya gawing bare land ng mabilisan. Okay, so bare land. Etong mga maliliit, abay madali na lang yan gawing bare land. Okay, so pwede ko na i-highlight yan. Bare land na lang. Uy, naputol? Bakit delete? Sorry. Palitan na lang natin siya ng bare land. Okay, so yung mga maliliit guys, pwede nyo nang palitan ng bare land ngayon yan. Okay, so diba madali lang. Ganito na lang gawin nyo guys kung mas gusto nyo mas mabilisan kayo konti. Eto mga maliliit na to, pwede nyo nang gawing bare lands yan. Okay, so pwede kayo mag-select. Okay, so eto, cut ko lang tong portion na to para i-select ko tong portion na to. Bare land, ayan. So since meron namang grass dun sa likod, pwede ko nang pagtsagaan yan. Eto, bare land. At least hindi na ako ngayon malilito kung anong category yan. Diba? O, diba? Mag-highlight na lang ako ngayon, guys. Ayan. So, ito, mga shrubs. Okay, bare land pa rin yan. Mark natin sila as bare land. Okay. So, dito, putulin. Meron naman. Ito na lang siguro, guys. Ito lang. Yung mga ganito. Para halimbawa, kung gusto nyo mag-select ng isa-isang category, guys. Ganito. Select, press shift. Press mo yung shift. Pag gusto mong mag-individual clicks. Okay? Shift guys, shift.
press shift. Halimbawa, ito, sir, mahirap naman niya i-select lahat. Okay, so pindot kayo ng shift, click nyo yan, isa-isahin nyo yan. Okay, para palitan nyo ng categories na gusto nyong ipalit. Barelands. Okay, pero pagkatapos guys, make sure din na balik nyo sila ha. Make sure niya ibalik nyo. Unahin nyo itong barelands tsaka grass guys. Barelands tsaka grass kasi napakaraming mga portion na ano. Pag nakakuha kayo ng ganito, unahin nyo yan ha. Pag mayroong mga blanks guys, ibig sabihin yan yung mga category na dinilit nyo. Okay, eto, bakit walang laman to? Kasi nga patio yan. Tinanggal natin yung ibang category eh. Okay ba? Malinaw ba guys? Malinaw na ba to? Alam nyo na ano ha, madali lang naman ang barelands, grass, tsaka ano guys eh. Kayang-kaya nyo na to. Pakawalan ko na kayo guys para makapag-work na ka rin kayo. Okay, so send ko ng attendance. Teka lang, tingnan ko lang kung mayroong error to. Control T lang ako guys. Mas mabilis tong ganito para hindi nyo na makita yung ibang category. Taga-abal din kasi yun eh. Sana ba yung attendance? So while waiting guys, send ko sa inyo attendance form. Tandaan nyo guys, kapag nag-attendance tayo guys, punta kayo dito ha. Punta kayo ditong may tao account. Copy-paste nyo lang itong account nyo guys. Huwag nyo i-type. Okay? Huwag nyo i-type. Teka lang, asa na ba yun? Wait lang guys, wait. Asa na ba yun? Design ako ng attendance guys. Building doesn't match. So balikan ko yung building doesn't match. Okay, so match. So pabuya, building doesn't match. Bakit? Nakat ko yung building guys nang hindi ko sinasadya. Sinadya ko yun, di ba? So ganito. Emerge nyo lang yan ha. Emerge nyo lang yan. Isa pang building doesn't match. Emerge lang natin yan. Tingnan natin isa. Ang dami ko kasing naka-open na ano guys. Mabagal net ko ngayon kasi ang dami ko naka-open na mga YouTube. Yung mga ano ko. Hindi nyo kasi pinapanood yung YouTube ko eh. Kaya ako na lang nanonood. Kaya naka-open dito. Maraming mga YouTube account ko naka-open. Kaya medyo mabagal yung net ko. Kasi hindi nyo naman sinusuportahan yung mga pinaghirapan kong video para sa inyo eh. May ganun. Uy, bakit? Invalid geometry. Okay, so ganito guys. Since nakakuha ako ng mga iba-ibang error. Hindi nyo kasi ako sinusuportahan eh. Gagawa-gawa ako ng video para mabilis kayo matuto. Tapos, hindi nyo ako sinusuportahan. May ganun. Suportahan nyo kasi ako. Tampo ako sa inyo, hindi ko kayo tutulungan. May ganun. Wait lang guys ha. Check ko lang to guys. Mag-like and subscribe naman kayo dyan. Mga laging nanonood dyan sa JNJ Virtual Labeler. Ako yun guys, ako yan. Mga answer key nyo. So ganito, pag meron kayo nakitang invalid geometry guys, dahil yan may mga patusok. Okay, so para mawala yan, alisin nyo lang si tusok. Okay? Ay, hindi pala yun. Sorry, ibang letter pala yung napindot ko. Alisin nyo lang si Uy, bakit ayaw mo repair na nga lang. Nandun naman si category ah. Okay, so tanggalin nyo lang yung patusok na category ha. I-merge nyo lang yan. Hindi nyo naman nakuha yung attendance. Sige, mag-attendance muna kayo habang inaayos ko yung mga errors. Para ipasa ko na to. Opo, alis na ako. Wait lang. Sige na. Okay, so ganyan. Natanggal ko na guys. Tanggalin nyo lang yung patusok. Yung mga misfill naman, guys, eto, lagyan nyo lang yan siya ha. Lagyan nyo lang yan siya. Letter E, asan lang misfill? Meron naman ah. Letter E lang guys, ayan. And then, lagyan nyo lang ng kulay. Letter E, lagyan ng kulay ha. Lahat dapat may kulay guys. Lahat ng nag-misfill, eto grass to. Okay, so grass. Misfill, eto grass. Lahat yan, dapat walang blanco. Ito naman, barelands. Pag walang tanim, barelands. Misfill, ano ba to? Okay, so dito naman,
Letter E lang yan guys, letter E. Dito, so since nag-Bearland siya, sundan na lang din natin. Okay, so dito, ano ba to? Grass. Hindi kuha na lang ako dun sa kabila. Ayan, takpan lang natin yan. Papasa ko lang to, kaya hindi ko to tapos kasi kailangan ko nang maghatid guys. Ayan, so Bearland. Naka-attendance na ba lahat? Letter E lang. Kapag ka hindi nyo alam yung ano guys, yung sa topology guys, punta lang kayo sa channel guys ha. Nandun yung mga how to fix topology, tsaka konting ano naman, konting something naman dyan. Segway lagi no. Laging humihirit Laging may hirit. Bearlands. Bakit nga pala Bearlands natin yan? Kasi dun sa sample kasi ni Sir guys nandun sa Bearland Bearland niya yung ganun So, gayahin lang natin yung nasa sample. Yung mga planting strips na walang mga plant, edi Bearland. Ay, ano to? Grass to, grass. Ito na lang, grass pa rin to. Opo, alis na tayo. Pasa ko na to. Maglakad ka na, dali. Sundan kita. Ayaw mo. Ayan, so Bearland. Okay, so yun na guys. Ayusin nyo na lang guys ha. I-on off nyo na lang yung mga category. Pagka kailangan nyo siyang i-off. Okay, so mamaya tingnan natin. I-check ko yung mga task nyo mamaya guys ha. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-attendance ha. Okay, subscribe na rin kayo. Pambihira. Salamat!